Nandito, nag-update tayo kay nanay ngayon. Ikikwento niya ang buong story about dun sa anak niya. Kasi pumunta ko dito, tumakbo na naman nandun sa itaas. Kasi pagtahol ng aso, pagtahol sa aso, kasi siguro alam niya na may tao, pumunta siya dun sa itaas. Nandun siya tumakbo. Nay, ikwento mo lahat, Nay, yung buong katotohanan, Nay. Ano? About dun sa anak mo, Nay, kay Sheila. Tungkol sa kanya, Mm. nang maliit pa siya. Oo. O, sa maliit pa siya, palagi kaming na sinaktan ng tatay niya. Mula nang magka-asawa kami noong 1961. Pagka 1967, inumpisahan na niya akong sasaktan. Tatlo na ang anak namin. Ang pangatlo, wala pang linggo, sinubukan na niya akong sinaktan, sinuntok ako dito sa sikmura ko. Nang magpabinyag naman kami ng isang taon at 8 buwan siya, inulit na naman niya yun. Kaya nga, nang makita ko yung bear na kalahati pa ang family size, nagkuan ako sa baso, nagkuan sa baso, nilagyan ko ng bibitin 2 kutsara. Kasi parang dumilim ang paningin ko noon. Ininom ko yung halo na. Hindi ko man naubos. Kalahati lang. Pag ubusin ko ni, isusukan ko na. Di, sayang, andoon na sa loob ng tiyan ko. Di, tinapon ko na lang yung kabila, hinugasan ko ang baso at humiga na ako. Na umagahan, nakagising pa rin ako. Hindi man ako tinablan. Siguro, kupas na yung DDT. Ngayon, yung anak ko na yun, nang magbuntis naman ako sa susunod niya, nung nakuha ng 69, nakuha rin yun kasi kinaladkad ako ng asawa ko doon. Galing ako doon sa kuweba. Doon ako umiyak para walang makarinig sa amin mga kapitbahay. Doon ka natulog na sa kuweba? Ha? Nakatulog ka na doon sa kuweba? Wala, ang anak ko lang doon tumira. Mga ilang araw siya doon, yung anak mo doon sa kuweba? Mga 1 buwan siguro. 1 buwan? O, noon lang 2019. At sila sa tatay nila. Hindi na siya bumalik? Parang papatay na niya yung kapatid niya na sila ang nagkasunod, lalaki. Maraming anak yun. Binaril sana ng 45 niya. Pinakuan sa kapatid na hindi panganay, nakatanda rin sa kanya ng 71. Yun rin ang kapatid niya nga, pinaluhod ako sa harapan niya na parang ganon-ganonin ako sa kutsilyo kasi gawin daw gripo ang takiliran ko. Ngayon, 8 buwan pa siya. Yung anak ko naman nga pangatlo, yung sabi ko nga pangatlo, na makatakip siya sa mukha niya. Ganon, pero nakasilip ang mata. Hindi naman siya parang matibay ang loob niya. Ngayon, nang lumaki na siya, 14 anyos, sinaktan na naman ko ng tatay niya, kinagat yung tinga ko. Pag kinagat yung tinga ko, sabi ko, kakain ka pala sa akin. Oo, kainin mo yun. Oo, ganun pa rin ang angat. Ngayon, ang anak ko na yun, niya ang tatay niya, hinawakan. Pag hawak niya, natumba silang dalawa.
takbo na takbo. Ako, ayaw kong tumakbo. Baka anuhin siya sa tatay niya. Di, ngayon, na may mga, yung taga Bukid, yung leftist, Hmm. kinuan siya, kanang kinakaibigan. Ngayon, sumama siya noon, 1984. At yung asawa ko naman rin, sinabihan ng mga leftist nga, tutumbahin daw kung uulitin pa. Di, ngayon, umalis ang anak ko, si HDF na naman ang magkuan dito sa kuan silong namin. Hmm. Di, inikyas ko siya sa doon ako pumunta sa kapatid ko sa Cagayan. Doon kami namumuhay ng pangisda. Ngayon, ng 87, di Bakuri na yon. Hmm. Di, umuwi kami dito. Nangali ako ng Diyos na sana uuwi ang anak ko na buhay. Umuwi naman. Pag uwi niya doon, pinasurrender siya sa kapatid ko. Pumunta siya ng Davao. Pinasurrender nga dito sa Davao kay Colonel Franco. Surrender siya. Tapos nang kuano siya, may amnesty na siya. Nakarelasyon siya ng 23 IB. May anak sila isa. Yung 23 IB hindi na naman din bumalik. Ang anak niya andito. Nasaan yung anak? Nasaan yung anak ng Ha? Nasaan yung anak nila? Ando na rin na nagkaasawa na rin. Nang nag-8 anyos siya, naabutan kami ng tatay niya na ginanon ako ng yung sanggot Oh, dito sa bato ko. yung itak na ano. Oh, dahil siya, ayaw tay. Pag yun, ayaw tay. Sinawakan siya dito at dinitin. Tigil. Pagka umaga, Kaya na-trauma si Sheila. nilagnat siya. Si Sheila. Nilagnat. Na-trauma. Nay, may lalapit sa akin na tao, papatayin ako. Di, yung ko nga, dalhin ko yun sa doktor. Wag para lagnat lang, painumin mo na lang ng para sa lagnat. Ngayon, di, pinainom na, kuantas siya na natambalan. Ngayon ang magpunta kami ng Na-trauma yun dahil sa ginawa ng tatay niya na nakita na gusto kang papatayin. Kaya yun, na-trauma si Sheila. Nang makarating siya galing school, ganitohin ako, Nay, nag-away ka man ni tatay. Ako, wala man. Yun nga, malagi mo magtingga, Nay. Yun ko, naglikay lang ko, nga dili kami magkabailuhan og istorya. Hantod nag-high school siya, nag-college, dito. Ang best friend niya, makita daw niya palaging umiiyak daw kahit maglakad sila. Tinatanong niya, bakit naman na umiiyak ka? Anong nangyari sa iyo? Si Sheila, Oh, umiiyak palagi doon sa school. sabi daw ni Sheila, Kawawa naman. ang nanay ko sinaksaktan palagi ng tatay ko. Pero ngayon, ng 74, ang pangkabuhayan namin, pangisda. Kahit na bago lang akong manganak, pasan-pasan ko ang lambat. Mangisda kami doon. Hanggang na sabi ko pa na itsa ako sa dagat. Doon ako na mabuti na lang na may sagwan nga kuan sa akin. Ngayon, nang magka first year siya, hindi siya pasok sa second semester. Nagpunta ako ng Davao sa kapatid ko. Kay yung isang kapatid niya na nagpunta Abu Dhabi. 2000 yun. Ngayon, pag kuan niya, yung hinatid nila ako doon. Umuwi sila dito. Na sila na lang yung mga apo ko, may kasama kong mga apo dito, 4 sila.
isang babae, 3 lalaki. Ngayon, yun ang kasama niya dito. Ng mga kuan siguro, 2 buwan ako dito nga, nandun ako, kapatid ko. Ngayon, nang mag-college na siya sa kuan noong 2003, umalis na naman ako. Doon ako sa kapatid ko sa Quezon City. Doon ako Sila, nasaan si Sila? dito pa rin. Dito lang Iniwan siya. ko kasi nag-aral. Nag-aral siya dito, silang mag-isa dito. Oh, Sa Lianga yung mismo? mga apo ko. Yung Paano mga- siya na, buti, hindi siya tumigil sa pag-aaral, no? Oo, Tuloy hindi pa siya rin yung tumigil pag-aaral kasi niya. Sinabi ko sa kanya, umiyak ako sa kanya nga, huwag kang titigil. Kay ang iyong kapatid niya doon sa Abu Dhabi, kuan siya pinapag-aral. Yung ko, huwag kang titigil. Para naman sa kinabukasan mo. Hmm. Ngayon, nag-aral pa rin siya. Pag-uwi ko, hinatid ko sa iyo. Pag-uwi ko, Nay, hindi naman si tatay magbigay ng pera sa akin para sa mga kuan niya, mga project. Hindi siya nagbigay. Pinadalahan ko siya. Hmm. Ngayon, sabi ng kapatid niya sa Abu Dhabi, uwi ka doon, Nay. Bakit yung mga anak ng asawa mo, si Sheila, hindi niya mahal yung mga tunay niyang mga anak? Mahal niya sa maliit pa. Mahal niya. Pero sa malaki na, Hindi na. ayaw na, hindi na niya, pinapaalis na niya yun kasi baka daw lalaban sa kanya. Kasi nakikita niya na sinasaktan ako. Kung malaki na raw, lalaban na daw sa kanya. 4 ng lalaki sa anak. Ginay, ituloy mo yun ay. Sanayan, sinabihan ko siya, Shell, may igir naman na tutulong sa iyo. Ipagamot ka. Tanggapin mo na. Huwag kang kuan yun iiwas. Kasi pag wala na ako, paano ka na? Hindi Sabi siya magpagamot. Ha? Si Sheila hindi siya magpagamot. Hindi. Doon pa man sa Claveria. Pero nung nag-aral siya, tuloy pa rin yung pag-aaral niya kahit may ano na siya, yung may diferensya na, yung Wala pa siyang simpre na diferensya trauma. doon. Pagdating niya sa 26 age niya, doon na siya nagkulong. Pag edad niya ng 26, Oo. doon na siya nagkukulong. Nagtatrabaho pa nga sa Imos. Grabe no. Dapat pala yun. Siyempre, yung bang parang hindi na siya mahal ng tatay niya, parang tinatakwil na sila, di ba? Oo. Kasi malaki na. Oo. Kaya pala no, kasi yung bang parang ang gusto siguro ni Sheila, yung pagmamahal ng ama at saka ina. Yun ang gusto niya. Na siguro mabuo ang pamilya namin. Mm-mm. Kasi umiiwas na mga anak ko nang lumaki na sila, umalis na, iniwan na kami dito, nang ganon. Kasi ganito yun na yung naramdaman ko kasi yung gusto ng siyempre si Sheila ay isang babae. Yun nga, ang gusto ng anak mo siguro mabuo yung Pamilya namin. pamilya ninyo. Then siyempre nasasaktan siya na nag-aaway kayo, din yung tatay niya ayaw din niya na kausapin. Gusto niya na palayasin sila, di ba? Oo. Kaya yun siguro, siyempre mahina lang yung utak, Nawala yung ng self-confidence. yes, nawala, mahina yung ano niya, yung pag-iisip ba ni Sheila. Kaya hindi niya kayang labanan yung pag-aapi sa inyo, at saka doon sa tatay niya, yung ugali hindi niya nagustuhan kasi wala talagang pagmamahal. Kaya siguro na-trauma siya, kaya yun na ano siya, yung nawala na siya ng tamang pag-iisip. Kaya nga pinagamot ko sana sa Claveria kasi doon sa Claveria may ko naman assign nga to na psychiatrist.
Hindi naman magpagamot. Wala sing sasakyan. Ang sasakyan doon ng mga jeep, aalis lang alas 12 ng gabi, alas 2 ng umaga. Nga malayo kami. 2 kilometers sa highway. Pero minsan ba ito si Sheila medyo may 'di ba karamihan kasi sa may diferensya, may oras. Yung bang may tempo. Minsan ba Sa ngayon, umaano siya? nung Minsan nung 17, mga March, umalis siya sa bahay. hmm. Na-missing siya. Doon pinakuan sa kuan report na sa pulis. Missing. Nakuan siya doon. Umalis siya ng 15 sa March. Nakuan 3 araw siya nakuan doon na siya sa Alubihin, naglakad lang palapit na siya sa Lagindingan. Doon na-recruit siya ng pulis. Karon pag recruit niya ng pulis, nabalik siya sa bahay. Na-assign kami sa Claveria, 17 yon. Hinatid kami doon ng August 20. Ang siya naman September na. Ako August 20 doon kami sa Claveria. May farm dito ang kapatid niya. May mga tanim at may baboy rin. Ngayon, nang andoon na kami sa Claveria, nagtatrabaho pa rin siya. Matino pa yung pag-iisip niya. Pero nagkulong na sa bahay. Ngayon, may marinig daw siya nga paalisin daw. Kasi kung di alis, papatayin. Hanggang makita na niya ang mga patay. Sabi pa ng hallucination. Nang sabi ng kuan ko pamangkin. Nag-hallucinate na pala nasiyatya. Naku, oo. Hanggang na atake siya ng nervous breakdown. Nagkuan siya sa silong ng yung dampa. Nagkuan hukay. Pag hukay, ang dami pa naman doong kuan ka ng ahas na sabi pa nila nga kuan. Naghukay siya, si Sheila naghukay? Naghukay. Grabe, gano'ng kalalim? Doon sa silong sa kuanan tinirahan namin. Grabe, no? Doon na siya natulog. Doon siya nagkuan ako. Hala, papasukin ka diyan ng kuan yung maahas. Hala. Hindi naman natakot. So ngayon ilang taon na siya ngayon? 42 na siya ngayon. 42 na? Grabe, kasing edad lang kami. 26 siya nag-umpisa. 42. 26 years old siya. So ano na? Grabe, ilang taon na siya. Hindi naman siya mag-iinom ng gamot. Nagamot lang siya sa DOH nung 20. Nandoon kami sa unahan ng El Salvador City, sa unahan ng Cagayan. Doon siya dinala sa mga kapatid sa Department of Health. Away pa sa kapatid niya. Nabukulan ang kapatid niya, sinumbagay sila. Ang kapatid nga babae, pero ang lalaki hindi nagkuan sa kanya, babae lang. Ito kasi kay Sheila, iba kasi yung pagkatruma niya. Kasi yung iba kasi kinakadinahan. Pero ito sa kanya, hindi siya kinakadinahan. Naglilinis siya sa palibot. Siya lang ang naglinis dito. Then mayroon pa siyang hinuhukay dito na titingnan natin yung balon. Yung tinatawag nilang balon ba para maigiba ng tubig. Dito si Sheila naghukay. Siya lang mag-isa nito. Kasi dito sila kumukuha ng tubig. Yung grabe itong hinuhukay ni Sheila. Siya lang mag-isa. Yun. Grabe. Naplanuhan talaga niya. Ang problema, nandun siya sa taas, tumakbo. Hindi siya magpa-interview sa atin. Kasi pag tumahol ang aso, tatakbo siya agad. Ayun siya. Dito yung lumang bahay to nila. Yan. Doon si Sheila siguro nagtatago. Nagkukulong. Nilakan niya yung hindi natin makikita.
Sila. Sila. Hello. Sila. May gitara ako dala, may piano. Gusto mo? Sila. Hindi talaga sila. Nandun siya sa itaas. Nagkukulong. Grabe itong ginagawa niya. Oh. Silang naghukay sa balon. Ay, kumusta naman yung ano nay? May yung binigay ni Kindred na ayuda. Marami pa ba? Kumain naman doon. Oh, yung may bigas pa no? May kuan pa man dyan. May bigas. Kanang yung bigas, may bigas naman ako nga, may bigas naman ako daan. Mm. Hindi ko pa nakunan ng bigas. Yung mga ano, yung Ngayon mga pa lang naubos dilata. ang bigas ko. Yung dilata, yung mga noodles, marami pa ba? Ano lang ang nabilin kasi ang sudan ko palagi galing 20 pa. Si Sheila kumain din. Siya ang kumakain noon. Yung kuan ang panodan ko kada linggo, yung bagoong, yung alamang at yung daing, yun ang kuan ko sa Nagsasaing ba araw-araw. siya na? Nagsasaing? Kumain sa una talagang Nagsasaing siya. Alam, hindi magsasaing ako. ay hindi siya magsaing. So yung sa kanya maglilinis lang dito. Maglilinis lang sa kagustuhan niya. May tempo talaga na, may tempo yung bang parang may tempo siya na yung maaliwalas yung pag-iisip niya. Kaya doon siya maglilinis. So kailangan talaga matimpuhan ko si Sheila. Kaya yung makausap ko ba dati kasi yung una na kausap ko siya pero hindi siya nagsasalita. So saan siya natutulog nay? Magkatabi kayo matulog? Doon sa taas hindi. Andito ako sa Ay sa ibaba ka lang doon siya sa itaas. Oo, kasi yung atip niya sirang sira na. Kinuan ko i-text ko ang anak ko doon sa Cagayan na uwi ka dito para mapalitan ng kuanyero yung kasi atip luma sa na kwarto tunay ni no. Sheila. Grabe oh, sira na. Para butas na yung ano. kay pag makatanggap ako senior citizen ngayong 27 sa August, bibili na lang ako ng yero para ikuan doon ikuan sa atip. Hindi pa naman nakapunta dito kasi kuan rin yun, maraming anak niya. Parang walang-wala rin. Kasi ang trabaho niya construction lang, pa extra. Wala naman marami kaming kuan sa una. Kanang Buti itong lupa ninyo na sa inyo talaga to. sa nanay niya. So, nanay niya, sabi pa niya sa akin, wala akong karapatan. Doon sa nanay ng asawa mo. Oh. So ilang hektarya to nay? Kuan lang ni 5,825 acres, wala mag-hektarya. Ay. Pero kalahati. sabi pa nung kinakapatid niya nga, ipasukod mo ni Pyong pag kuan ulit kay malaki pa ni kay kasama naman doon iyang bundok. Ay malaki to. May nabili naman kami na sa amin yun. Andoon sa bundok, 1.7 hektar. Ay sa bundok. Oh. Malayo ba? Ha? Malayo dito? Ibabaw ng Banahaw. Tapos sinanla niya ng 100,000. Ay. Walang binigay sa akin. Ako pang nag-alaga niya sa ospital. Ilang taon na yung sinangla? Ha? Matagal na sinangla? Matagal na noong kuan 2008. Na. Kuan naman sa kanang gitubos na sa akong anak nga tuas Dasmariñas. Tinubos na. Tinubos na noong 12. Na sino ang nagkukupra doon? Yung sabi ko na nagpunta sa bundok, nag-asawa man. Siya na ang nag-alaga doon sa bundok. Okay. O sige na ang importante na nakausap kita na din na ano kita
na-update kita ba about doon sa sa sitwasyon ninyo. Wala May gyud bigas ako. pa naman, may bigas ka pa naman. Ang problema, Lingon ako sa iya. ito si Sheila, hindi natin makausap. Kung pupunta dito ang tao, i-appreciate mo. Para sa kinabukasan mo yan. Hmm. Kaso wala na ako. Di, Paano ka na? hindi siya nagalit na yung nandito kami. Anong sinabi niya na yung Wala naman siyang sinasabi. wala. Wala lang. Kaya nga kasi hindi siya magkapagsalita, call sign lang eh. Hindi naman siya magsalita sa akin. Napipi siya no. Hindi na kuan sa kinulit ng kapatid niya noong isang linggo na. May cellphone nga ang kapatid niya. Ayun nga. Sige Sil, kanta ka Sil. Na kanta. Niya. Ni kanta hinay lang good. Ni kanta siya. Kumanta siya. Sayang yung matalino pa naman siya na hinay no. lang siya nga ni kanta. Magaling siya mag-guitar. Memorize sa kanta niya. One moment ang iyang gikanta. One moment. One moment in time yan, ganun. One moment in time. Ang gikanta niya. Ayun nga, nay si Sheila, murag mo ko na ang iyang isip. Sila, Pagtiyagaan gusto mong na mo kumanta lang. ng One Moment in Time? Pagtiyagaan mo na lang, nay. Pagsalitaan mo ng mabuti. Ganon. Kaya nga. Inganyo mo siya nga. I-appreciate ang kuan, unsay mga hinabang sa iya. Kay ang lawas ko nagkaanam na. Yung ko nga, nang hubag na gaining ako. Kaya nga na, matanda ka na. Pero may alaga akong mga manok. Para na rin, kung walang-wala na ako, maibenta ko iyan. So, good morning po mga kalingap. Ayan, i-update natin yung si nanay, at saka yung anak niya, si Sheila. Yun nga, hindi talaga makausap natin kasi pag tumakbo yung mga aso, pag tinatahol ako, si Sheila ay papasok din sa itaas, tatakbo, magkukulong sa kwarto. Sayang, hindi natin makausap. Kailangan siguro yan kung may doktor na pupunta dito, kailangan injikan pagpatulong para pwede siya mapagamot, madala sa pagamutan, o kailangan talaga ma-check up. Sayang, hindi natin makausap. So ayan, uwi na lang tayo. Hindi natin nakita si Sheila nandun sa kwarto niya nagkukulong. So ayan, God bless you all. Salamat sa support sa aking YouTube channel, Jimorins TV. Thank you so much. Bye bye.